Kabanata 10:16. Gaya ng inaasahan, ang mga salita ni Lito ay nagpadilim ng kutis ng karaniwang matapang na si Emperor Bai. Napuno ng malamig at madilim na aura ang bawat sulok ng bulwagan. Bagaman katamtaman ang init at ang maliwanag na sikat ng araw sa labas, ang loob ng bulwagan ay parang taglamig, malamig ang mga ngipin. Anong pangalan mo? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita si Emperor Bai, na may malamig na ngiti. Lito Argel. Good. I will remember that. We will meet again, tumayo si Emperor Bai at diretsyong lumabas ng hall. Mahigpit na sinabi ni Nianyin, sige, side issue lang iyon. Lahat, bumalik sa inyong mga lugar. Magpapatuloy ang pagdiriwang. Hindi na kailangan. Lumingon si Lito, tumingin kay Nian, at mahinang nagsabi, hindi ako nandito para magsaya sa kasiyahan. Nagdilim ang kutis ni Nian habang tinatitigan si Lito, madilim ang tono nito, kung gayon, bakit ka pupunta? Itinuro ni Lito si Nian, para maalis ka. Pagkasabi niya nito ay nagulat ang lahat ng tao sa hall. Nagulo ang buong bulwagan. Nawala na ba sa isip ang binatang ito? Maging ang mukha ni Prinsipe Shen ay naging maputlang puti, iniisip na si Lito ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Si Helen He ay lihim na nagngangalit, masyado siyang impulsive, walang detalyadong plano. Balak ba niyang hamanin si Nianyin ng ganito? Kilala si Nian bilang pinakamalakas sa mundo ng martial arts, at hindi ito katawa-tawa. Gaano man katalino ang binata na ito, kitang-kita ang kanyang karanasan. Talagang hindi siya mapapantayan sa matandang Zoro na iyon. Ay, sayang naman. Mawawala ng buhay ang ganyang kabataan. Lahat ay naawa sa kanya. Oo nga, nang marinig ang mga salita ni Lito, ang kalamnan ng bibig ni Nian ay marahas na kumaibot. Sinundan ng malamig na ngiti, ikaw lang. Bigla siyang tumalikod, kumakbang sa Jade Stairs, at naglakad patungo sa Imperial Throne. Nang makita ito, agad na nadismaya ang lahat. Holy Master, ang Emperor lang ang pinapayagang makatapak sa Jade Stairs at maupo sa trono. Hindi maaaring labagin ang panuntunang ito. May tumayo at malakas na nagbabala. Ngumisi si Nian at umupo sa trono, ngayon ay iaanunsyo ko na, simula ngayon, ako ay gaganap bilang emperador na mamamahala sa mundo ng martial arts. Wala kang mga kwalifikasyon. Nangaagaw ka ng kapangyarihan, walang modo at kasuklam-suklam. Nasaan ang emperador? Gusto naming makita ang emperador. Ang matatapang na opisyal ay tumayo, nagpahayag ng kanilang mga akusasyon laban kay Nianyin. Nagdilim ang mukha ni Nianyin, itinaas ang kanyang kamay palabas. Isang surge ng itim na enerhiya ang lumabas, na humahampas sa ilang mga individual na ito sa dingding. Sino pa ba ang hindi sumasang-ayon sa akin? Inis ka ni Nianyin ang karamihan. Tumayo si Prince Shen, hindi ako sang-ayon. Sumunod ng malapitan, tumayo rin si Helen, hindi rin ako sumasang-ayon. Tamad na itinaas ni Lito ang kanyang kamay, ako. Nang makita ito, si Rosa Bailey ay lumapit kay Lito, sinabing, at ako. Rosa. Sinubukan ni Beino Bailey na pigilan ang kanyang anak na babae. Tumugon si Rosa, ama, salamat sa napapanahong tulong ni Lito ngayon, kailangan kong tumayo sa tabi niya. Nakakuyom ang panga, at ubiling pumayag si Beino, sige, sasamahan ka ng tatay mo. Kung mamamatay tayong magkasama. Hey! Iilan lang kayong mga hamak na langgam. Ngumisi si Nian, malamig na pinagmamasdan ang engranding bulwagan bago mapang-asar na umiling. Sa loob ng engranding bulwagan, may daan-daang tao, ngunit iilan lamang ang namumukod tangi. Ito ay lubos na natatawa. Malamig na nagsalita si Master Shen, Nian, dahil malinaw na natin ito ngayon, dapat ako mismo ang papatay sa iyo. Umiling si Nian ng walang pag-aalinlangan, bago mo ako isipin na patayin, paano muna ang pakikitungo sa aking 3 disipulo. With that, pumalakpak siya. Ang kanyang 3 alagad ay buong tapang na pumasok sa pangunahing bulwagan. Ang pinakamatandang disipulong si Miguel Su, pangalawang disipulong si Harold Hong, at pangatlong disipulong si Edsel Luo, silang 3 ay puno ng espiritu, at magkasama silang yumuko kay Nian, pagbati, Master. Ang tahimik na karamihan ay bumulong, kahit sino sa 3 ito ay makakalaban ng 10 tao ng sabay-sabay. Madali nilang matatalo ang iilan. Masyadong makapangyarihan ang panig ni Nianyin. Mukhang hindi maganda ang kapalaran ni Master Shen. Ang lahat ay walang gaanong tiwala sa grupo ni Lito. Naniniwala silang lahat na nakatadhana silang matalo. Itinuro ni Nian si Lito at ang iba pa, harapin ang mga iyon ng mabilis, huwag mag-aksaya pa ng oras sa pagdiriwang. Kumpiyansa na nagsalita si Miguel Su nang hindi man lang sila tinitingnan, guro, makatitiyak ka, hindi ka bibiguin ng iyong mga disipulo.
Ang pangalawang disipulo, si Harold Hong, ang pinakasabik na maging karapat-dapat, ay mabilis na tumayo at nagsabi, "Guro, mauna na ako." With that, humakbang siya pasulong. Ngunit sa sandaling nakita niya si Lito, nagbago ang kanyang mukha. Ikaw na naman. Nawala ang kulay sa mukha ni Harold Hong nang maalala niya ang eksenang binugbog ni Lito sa tindahan ng damit. Ang liit ng mundo, bakit ako kawawa? Bahagyang ngumiti si Lito, "Sir, kailan mo balak bayaran ang 48,000 gintong barya na inutang mo sa akin?" Nang marinig ang kanyang mga salita, nagsimulang mag-usap ang lahat. Bakit ang laki ng utang? So magkakilala sila. Bakit parang guilty si Harold Hong? Hindi kaya natalo siya nitong binata. Sa ilang sandali, nagsimulang manghula ang lahat. Nang makitang hindi natinag si Harold Hong, naiinip na nagtanong ang pangatlong disipulong si Edsel Luo, "Ikalawang kapatid, aakyat ka ba? Kung hindi, ako ang manggenguna. Natatakot ka ba sa basurang ito mula sa sekular na mundo?" Isang malamig na tawa ang ibinigay ni Harold Hong, "Kung gusto mong pumunta, pagkatapos ay pumunta ka." Pagkatapos magsalita, umatras siya ng walang pag-aalinlangan. Alam na alam niya ang lakas ni Lito at ayaw niyang mawala ng mukha sa harap ng lahat. Natuwa si Edsel Luo sa kanyang puso. Mortal lang ang kalaban. Ito ay isang magandang pagkakataon upang kumita ng merito. Nagmamayabang kay Lito, itinapon niya ang espada sa kanyang kamay at malakas na sinabi, "Madali kitang mapatay kahit walang espada." Bastos. Umiling si Lito. Namumula sa galit ang mukha ni Edsel, "Ang lakas ng loob mong insultuhan ako, kunin mo ito." Nang matapos siyang magsalita, sinuntok niya si Lito. Sa kamaong iyon, ang mahinang asul na kidlat na kumikislap, na sinamahan ng isang kaluskos na tunog. Thunder Strike Feast. Ito ang pinakahuling hakbang ni Edsel, na kilala sa kapangyarihan nitong pumatay ng elepante sa isang hit. Balak niyang talunin ang kanyang kalaban sa isang suntok. Ang nakakatakot na asul na kidlat ay agad na nagliwanag sa buong bulwagan. Lahat ng naruroon ay nagpakita ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Isang ngiti ang lumabas sa gilid ng bibig ni Nianyin. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagulat sa lahat. Direktang hinawakan ni Lito ang palso ni Edsel, hinampas siya ng marahas sa lupa, at pagkatapos ay inihagis siya patungo sa isang haligi. Walang malinaw na nakakita kung paano naganap ang proseso, napansin lang nila na sa huli, si Edsel ay nakahandusay sa sahig, kalahating patay, na may dugong umaagos mula sa kanyang 7 butas, ang kanyang hininga ay kasing hina ng sinulid. Agad na lumapit si Harold Hong para tingnan, biglang nagkontrata ang kanyang mga mata. Hindi kapani-paniwalang gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso, nagpapasalamat dahil hindi siya nagmamadaling kumilos ngayon. Sa kanyang trono, ang kaninang tumatawa na mukha ni Nian ay biglang lumuhod, at galit siyang sumimangot, walang silbi. Si Miguel Su, ang matandang disipulo, ay humakbang pasulong at nagsabi, "Guro, tiyak na papatayin ko siya." Si Miguel ay nagkaroon na ng sama ng loob kay Lito. Sa kanilang huling pagkikita sa Bailey Mansion, hayagang hinamon siya ni Lito, isang bagay na isinasapuso ni Miguel, naghihintay ng pagkakataong gumanti. Ngayon, nahaharap sa minsan sa 1,000 taon na pagkakataong ito, natural na nais niyang sulitin ito. Sa sandaling ito, nang makita si Rosa na nakatayo sa tabi ni Lito ay lalo siyang nagalit, literal na nag-aapoy siya sa galit, nagnanais na mapunit niya si Lito. Si Miguel ay umungol sa mahinang boses, itinulak palabas si Lito gamit ang isang palad. Sky-shattering palm. Sa paghampas ng kanyang palad, bahagyang naririnig ang nakakatakot na tunog na katulad ng dagindong ng kulog. Parang gumuho ang langit at lupa. Ang malakas na shockwave ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng buong bulwagan, na nagbibigay ng impresyon na maaari itong gumuho anumang sandali. Nagbago ang mga mukha ng lahat ng sumulpot sila sa pagtatangkang tumakas. Mas nakakatakot pa si Miguel kaysa sa iminumungkahi ng mga chismis. Hindi nakakagulat na sabihin ng lahat na siya ang pinakapaboritong disipulo ni Nianyin, ang kanyang lakas ay talagang kakila-kilabot. Marami ang hindi napigil ang kantahin ang kanyang mga papuri. Si Nianyin ay nakaupo ng mataas sa kanyang trono, pinapanood si Miguel ng may kasiyahan, puno ng pagmamataas. Si Miguel na ito ay ang kanyang anak sa labas, pati na rin ang kanyang ipinagmamalaking nilikha. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang ngiti sa kanyang mukha ay natigil. Nakita niya ang malabong gintong halo sa paligid ni Lito, na pinuprotektahan siya mula sa anumang pinsalang dulot ng sky-shattering palm. Yun lang ba? Kinunot ni Lito ang isang sulok ng kanyang bibig, dahan-daang itinaas ang kanyang palad, at "Bam-ulong, tingnan mo ang akin." Bago pa makapag-react si Miguel, nakatanggap siya ng hampas ng palad sa kanyang dibdib. Ang nakita lang ng mga tao ay isang figurang hinahagis, malakas na bumagsak sa hagdan ng jade.
May markang indentasyon ang dibdib ni Miguel. Ang ekspresyon ni Nianyin ay lubhang nagbago. Nagmamadali siyang ihatid ang kanyang tunay na enerhiya kay Miguel. Magpatawag ng doktor. Maya-maya, nagmamadaling lumapit ang doktor. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, maingat niyang sinabi, sa pag-uulat sa Holy Master, nakaligtas si Young Master Su, ngunit. Anong ibig mong sabihin pero? Umungol si Nian. Pinunasan ng doktor ang malamig na pawis sa kanyang noo, pero. Naputol na ang mga meridian niya sa buong katawan. Hindi na siya magagamot. Isa na siyang. Baldado. Kalokohan. Tinampol ni Nianyin ang doktor gamit ang isang palad, pagkatapos ay tumingin kay Lito, Brat, gusto kong magbayad ka gamit ang iyong dugo. Isang malaking itim na ipoypo ang lumitaw sa kanyang katawan. Isang malakas na bugzo ng hangin na tila isang 12 level na bagyo ang humihip sa loob ng Great Hall. Ang lahat ng mga tea table at pagkain ay hinaipan sa hangin. Hindi makatayo ng tuwid ang mga tao, sunod-sunod na gumagapang upang makatakas sa labas ng Great Hall. Lito. Inabot ni Rosa Bailey at hinaila ang manggas niya. Walang pakialam na sinabi ni Lito, mauna na kayo. Hindi pwede. Umiling si Rosa, iyan ay hindi tapat. Payo ni Helen, may istorbo lang natin siya kung mananatili tayo rito. Mas mabuting umalis muna tayo. Nag-aatubili, kinailangan ni Rosa na sumunod sa kanyang mga salita at umalis sa lugar, halos yumoko. Sa sandaling ito, ang buong engranding bulwagan ay hindi nakikilala, ang alikabok at mga bato ay lumilipad kung saan-saan, tulad ng katapusan ng mundo. Kapag napatay kita, ako na lang ang magiging hari sa martial world na ito. Pagkasabi nito, sumuntok si Nianyin. Si Lito, na hindi nagpakita ng anumang kahinaan, ay gumanti ng sarili niyang suntok, at agad na tinamaan ng isang napakalakas na puwersa. Pagkatapos ng mga patuloy na pag-atake, ang sulok ng bibig ni Lito ay may bahid na ng dugo. Ngunit hindi maganda ang kalagayan ni Nianyin. Ang kanyang buhok ay nakakalat na parang baliw, na may bula ng dugo na lumalabas sa kanyang bibig. Nang si Lito ay maglulunsad ng mas malakas na pag-atake, biglang, isang kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Bastos na bata, paanong hindi mo ako isali sa isang masayang event? Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, nagulat si Lito, at nakita niya ang kanyang amo na nakatayo sa tabi niya. Master, paano po kayo narito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ang matanda ay nagbigay ng isang nakakalokong ngiti at sinabing, huwag na muna yan. Lunukin mo muna itong tableta, ito ang magpapagaling sa iyong panloob na mga sugat. Masunaring kinuha ni Lito ang elixir at talagang mabilis na nakabawi. Ikaw ba? Pangalawang kapatid. Nang makita ang matanda, ang mga mata ni Nianyin ay biglang nanghina. Ang kanyang mukha ay unang nagpakita ng pagkagulat, pagkatapos ay napuno ng pangungutya, hindi ko inaasahan na buhay ka pala. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng matanda, nagulat ka, hindi ba, panganay na apprentice na kapatid. Napatulala si Lito, guro, kilala mo ba talaga siya? Kabanata 10:17. Napangiti ang amo ni Lito, ang sabihing kilala natin ang isa't isa ay isang maliit na pahayag. Lumaki kaming magkasama, kasing kapal ng mga magnanakaw. Eksakto. Ang isa pang boses ay tumunog, at lumingon si Lito upang makitang si Valerian ko iyon. Doktor ko. Lalong lumalim ang pagkagulat ni Lito. Ngumisi si Valerian, kuya, ilang taon na ang lumipas. Hindi mo pinaghihinalaan na noon pa ako nagtatago, hindi ba? Guro, anong nangyari? Si Lito ay ganap na nalilito. Bamantong hininga ang matanda, ito ay nagmula daan-daang taon. Ang nag-iisang martial saint, si Fernando Y, sa kasaysayan ng mundo ng martial arts, ay ang aming master. Pero ang hamak na iyon. Itinuro niya si Nianyin, inibig niya ang paglilinang sa loob ng maraming siglo ng ating master at naglunsad ng palihim na pag-atake habang nagmumuni-muni si master. Sa kritikal na sandali na iyon, niregaluhan ako ni master ng lahat ng halaga ng kanyang mga kasanayan sa buhay. Ang lalaking iyon ay nagsimulang manghuli sa akin sa buong mundo, na pinilit akong magtago sa mga ordinaryong tao. Sa paglipas ng mga taon, naghihintay ako ng pagkakataong maghayganti. Ngayon ay kasing ganda ng araw na ito. Hindi pinangarap ni Lito na ang kanyang amo ay may ganoong kasaysayan kay Nianyin. Sa pagbabalik tanaw, nagkaroon ng katuturan ang lahat. Ang kanyang master, bagamat laging tila walang pakialam, ay nabibigatan ng mabibigat na pag-iisip, lalo na pagkatapos ng ilang inumin. Ang kanyang kalungkutan ay madalas na makikita. Master, pasensya na. Nabigo akong ibahagi ang iyong mga pasanin. Sinabi ni Lito, na nakaramdam ng matinding pagsisisi sa sarili. Umiling ang matanda, bata ka pa lang. What worries could you possible share? Guro, hayaan mo akong tumayo sa tabi mo ngayon at dalhin ang bastos na ito sa hustisya.
Deklara ni Lito, na may pagmamalaki sa kanyang dibdib. Sa tingin mo ba kailangan ko talaga ng tulong mo? Umihi ka at huwag kang hamarang sa akin. Reklamo ng matanda. Hinailan ni Valerian si Lito, tama si kuya, ito ang personal naming awayan. Dapat kang tumabi. Nang makitang hindi tinatanggap ang kanyang alok, walang pagpipilian si Lito kundi ang umalis. Bakit ka nandito sa labas? Nasaan si Nian Yin? Hiningi ni Rosa Bailey ang nangyari at ng iba pa, na puno ng kuryosidad nang makita si Lito. Dumating na ang aking amo. Haharapin niya si Nian Yin, tugon ni Lito. Sa tingin mo kakayanin niya? Nag-aalalang tanong ni Helen. With a confident smile, Lito said, if even my master can't defeat him, then I'm afraid there is no one in the martial arts world who can. Sa sandaling nabigkas ang kanyang mga salita, isang nakakabinging boom ang umalangaw-ngaw. Ang buong Grand Hall ay sumabog, nag-iwan lamang ng isang tumpok ng mga durog na bato, at isang malaking globo ng liwanag ang sumabog sa itaas ng Grand Hall. Natigilan ang lahat. Sabik na tumitig si Lito sa Grand Hall. Makalipas ang ilang sandali, tila bumalik sa kalmado ang lahat. Ang makakapal na ulap ng alikabok at usok ay nawala, at dahan-dahan, dalawang figure ang lumabas mula sa mga guho. Nang makilala ni Lito ang dalawang tao, tumakbo siya palapit sa kanila, guro. Ang dalawang tao ay ang kanyang amo at si Valerian ko. Si Nian Yin, siya ay. Tumango lang si Master, kalmado ang mukha at composed, patay na siya. Alam kong siguradong matatalo siya ni Master. Si Lito ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagmamalaki. Lito, sumama ka sa akin. Nang hindi umimik, inihatid ng guro si Lito palayo sa isang tahimik na lugar. Master, may problema ba? Natarante si Lito. Biglang hinawakan ng guro ang kamay ni Lito. Isang patuloy na pagdagsa ng panloob na puwersa, napakalalim at malakas, ang damaloy sa katawan ni Lito. Lito, nauubusan na tayo ng oras, tiisin mo, sabi ng guro na nakakunot ang noo. Master, inililipat mo sa akin ang iyong panloob na puwersa. Bakit? Gulat na tinitigan ni Lito ang kanyang guro, samantala, isang nagbabantang premonition ang humawak sa kanyang puso. Nang bitawan ng guro ang kanyang pagkakahawak, bigla siyang nagluwa ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Master, ano pong nangyayari sa inyo? Isang gulat na tanong ni Lito, tinulungan siyang tumayo. Mahinang sinabi ng Master, nangyari iyon ilang siglo na ang nakakaraan, nang salakayin ni Nian Yin ang aking Master. Nilabanan ko siya, at nilason ako ni Nian Yin. Dapat ay matagal na akong namatay, ngunit nagawa kong panatilihing buhay ang aking sarili hanggang ngayon sa pamamagitan ng panloob na lakas. Umiling si Lito, guro, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, mabubuhay ka pa ng mahabang buhay. Sinubukan niyang tulungan ang kanyang master na tumayo at ipasok ang kanyang panloob na enerhiya sa kanya, ngunit nalaman niyang lampas ito sa kanyang kakayahan. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya, ang aking buhay ay malapit ng matapos. Napabuntong hininga ang amo, huwag mo akong sisihin, natakot ako na mabigatan ka ng katotohanan, kaya naman inilihim ko ito sa iyo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lito, guro, paano kita masisisi, ikaw ang nagligtas sa aking buhay. Mabuting bata, ang pagkakaroon ko sa iyo bilang aking alagad ang aking pinakamalaking pagpapala. Ang boses ng master ay hum-ina ng hum-ina hanggang sa tuluyang nawala. Lumuhad si Lito sa gilid ng kanyang amo, tahimik na tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Si Valerian ko, na nakatayo sa gilid, ay nagpupunas din ng luha, kuya, minsan lang tayo magkita sa mga siglo at sa sandaling magkita tayo ay pinaghihiwalay ng kamatayan. Nako, malupit ang tadhana. Tinapik niya ang balikat ni Lito at sinabing, dapat kang manatiling matatag, kailangan pa rin ng Human Emperor ang iyong tulong. Pinunasan ng kanyang mga luha, hinawakan ni Lito ang kanyang master at nagmarcha palayo. Sa isang magandang tuktok ng burol, habang lumulubog ang araw, isang bagong libingan ang tahimik na nakatayo. Hinawakan ni Lito ang lapida sa kanyang harapan at nagbuhos ng isang palayok ng masarap na alak sa lupa. Guro, magpahinga ka ng mabuti dito. Darating ang iyong alagad at bibisitahin ka ng madalas. Pagkasabi nito, desidido siyang tumayo at naglakad patungo sa paanan ng bundok. Sa harap ng pintuan ng klinika, iniabot ni Kylian ang isang pakete na dinala mula sa kanyang bayan kay Lito. Ito ay isang banal na bagay na ipinasa sa aking pamilya, ang The Break Space Jade. Ibuhos lamang ang dugo ng isang kadugo dito, at buksan ang espasyo ng may malakas na puwersa sa loob. Salamat! Tinanggap ni Lito ang Black Jade Stone. Nang hawakan niya ito, isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang tumibok. Pagkatapos, pumunta si Lito sa Bailey Mansion. Si Bano Bailey,
Nasabik na parang langgam sa mainit na kawali, ay agad na tinanggap si Lito nang marinig niya ang kanyang pagdating. Lito, nawala na ang Emperor at patay na ang Holy Master. Nagkagulo ang buong palasyo. Ano ang gagawin natin? Nang makitang tahimik si Lito, sinabi lang ni Beno, alam mo na ang pagtatanggol sa sarili ay nireranggo sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kahit na ikaw ay mula sa karaniwang mundo, ikaw ay malakas. Para sa akin, bakit hindi mo pansamantalang kunin ang posisyon ng Holy Master? Hindi ako interesado. Tumanggi si Lito ng diretso. Sa sandaling ito, si Rosa Bailey, na nalaman ang pagdating ni Lito, ay humakbang pasulong. Sinabi ni Lito sa kanya, bukas ng umaga, dalhin si Cheng Cheng sa palasyo. Kumunat ang noo ni Rosa, bakit? Bata pa lang siya. Napangiti ang mga labi ni Lito, malalaman mo pagdating ng panahon. Noong gabing iyon, inutusan ni Lito si Prinsipe Shen na magpadala ng mensahe, na nagtuturo sa lahat ng opisyal at maharlika ng Sky Holding City na magtipon sa Imperial Palace sa umaga. Kinabukasan. Ang pagtitipon ay naganap sa West Side Hall ng palasyo dahil sa pagkasira ng Eastern Grand Hall. Ano ang posibleng magtitiyak sa aming presensya ng ganito kaga? May isang tao sa pulutong na naiinip na bamulong. Bakit dapat nating pakinggan ang mga salita ng ilang kabataan? Isang opisyal ang malinaw na nakaramdam ng galit kay Lito. Ngunit ang bata ay makapangyarihan. Alam mo na ang martial world ay pinahahalagahan ang lakas, higit sa lahat, tama. Hey! At paano kung gawin niya? Masyado niyang sineseryoso. Umalangaw-ngaw ang mga boses sa karamihan. Ang ilan ay sumuporta kay Lito, ang iba ay nag-isip na siya ay kumikilos ng medyo mataas ang loob. Sa sandaling iyon, pumasok si Lito. Napatingin sa kanya ang lahat na kinakabahan. Kasunod niya, si Rosa Bailey, na magkahawak kamay kay Cheng Cheng, ay lumitaw sa harap ng karamihan. Bakit siya nagdala ng bata dito? Nataranta ang karamihan. Itinuro si Cheng Cheng, hinarap ni Lito ang karamihan. Ang batang ito ay anak ng emperador. Nang marinig ang mga salitang ito, ang lahat ay lubos na nagulat. Lumapit ang isang corpulent na opisyal na nanunuya, Mr. Argel, hindi mo iniisip na gamitin ang emperador bilang papay, hindi ba? Magsama ka na lang ng bata at asahan mong makikinig kaming lahat sa iyo. Mahinahong tumugon si Lito, sino ang pipiliin mong pakinggan ay hindi mahalaga sa akin, ngunit ang bawat salitang sinasabi ko ay katotohanan. At paano mo ito mapapatunayan? Nawala na ang emperador, hindi ka ba malayang magsabi ng kahit anong gusto mo? Ang lalaki ay malinaw na hindi nagtitiwala sa mga salita ni Lito. Inilabas ni Lito ang isang bagay, at sinabing, ito ay isang special shard. May nakakakilala ba nito? Ano? Totoo ba o peke? Tingnan ko. Isang matandang boses ang dumating sa gitna ng karamihan. Isang payat na matandang nakasuot ng sirang kulay abong damit ang lumabas, may hawak na magnifying glass sa kanyang kamay. Ang mga tao ay magtitiwala sa paghatol ni Mr. Lo, siya ay dalubhasa sa pagtukoy ng mga labi at espiritual na mga kayamanan. Ang mga tao ay nagkakaisang hinirang si Mr. Lo. Matagal na tinitigan ni Mr. Lo ang artifact sa pamamagitan ng magnifying glass, hinawakan ito ng kaunti, pagkatapos ay nakakagulat na sinabi, sa katunayan, ito ay isang espiritual na kayamanan. Lumingon siya sa karamihan, sinabing, tiyak na ito ang special shard. Iminumungkahi ng mga alingaw-ngaw na ang bagay na ito ay maaaring magbukas ng malapad na kaharian ng master gamit ang dugo ng isang kamag-anak, isang napakalakas na mahika. So ibig sabihin ba nito ay ang emperador ay nasa espasyong kaharian na nilikha niya? Eksakto. Tumanggaw si Lito. Kapag ginamit natin ang dugo ni Cheng Cheng para i-activate ang special shard, ito ay nagpapatunay na siya ang anak ng emperador. Nang matapos ang kanyang pangungusap, si Lito ay lumuhad sa harap ni Cheng Cheng, nagtanong, Cheng Cheng, natatakot ka bang magbuhos ng dugo? Umiling si Cheng Cheng. Magaling na bata. Inilabas ni Lito ang isang pilak na karayom, tinusok ang kanyang daliri, at ang mga patak ng dugo ay bumagsak sa Sky-Breaking Jewel. Mabilis, ang Sky-Breaking Jewel ay nagsimulang magbuga ng liwanag. Inilagay ni Lito ang kanyang panloob na enerhiya, at ang ningning ay lumakas at lumakas, halos sumasakop sa buong bulwagan. Ang isang natutulog na figure ay unti-unting lumitaw, malabo sa una, ngunit naging mas at mas kakaiba. Nang makita ang figure, napabuntong hininga ang lahat, ang emperador. Ang emperador. Break. Sa mahinang ungol ni Lito, ang liwanag ay kumikinang, at ang human emperor ay dahan-daang bumaba sa sahig. Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang panloob na enerhiya, at ang liwanag ay nawala, ang lahat ay bumalik sa kalmado. Nakatitig sa human emperor na nakahiga sa sahig, sa kanyang mahinang hininga, ang lahat ay labis na namangha upang makapagsalita. Thump!
Isang tao ang unang lumuhod. Pagkatapos ay ang mga tunog ng iba na lumuluhod, lahat ay yumuyuko kay Lito, ang aming benefactor, ang dakilang benefactor ng aming martial world. Mukhang handa ka ng maniwala ngayon, lumingon si Lito sa paligid, walang pakialam na nagsasalita. Isang medical na practitioner ang lumakad pasulong, kinuha ang pulso ng Human Emperor, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, ito ay masama. Ang Human Emperor ay nalasan ng grass na lumalamon sa puso. Siya ay umaasa sa isang hibla ng panloob na enerhiya upang protektahan ang kanyang puso. Napaka-critical ng sitwasyon ngayon. Cancerous heart herb. Tumigil sandali si Lito para maalala, isa lang ang panlunas snowdrop lily. Ang medical na practitioner ay tumingin kay Lito ng may paghanga, kahanga-hanga, hindi inaasahan na malalaman din ito ng bayani. Sinabi ni Lito, ang snowdrop lily ay tumutubo lamang sa pinakamalamig na lugar. Mayroon ba sa martial arts world? Tumango ang doktor, oo, sa far north. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Rosa Bailey, grabe. Ang White Emperor ang namumuno sa rehiyong iyon. Walang pakialam na sinabi ni Lito, kahit sino man iyon, kailangan kong kunin ang snowdrop lily. Lumapit si Helen, sasamahan kita. Umiling si Lito, manatili ka rito para protektahan si Cheng Cheng at ang kaligtasan ng Human Emperor. Pupunta akong mag-isa. Nang hindi naghihintay ng tugon ng sinuman, siya ay nawala. Kabanata 10:18. Sa far north, sa gitna ng nalalatagan ng nyebe na kabundukan, isang marangyang palasyo ang nakatayo. Nakaupo sa trono, si Emperor Bai ay hindi nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga nasasakupan. Biglang may isang babaeng matikas na pumasok, tumambad ang kanyang midriff, ang kanyang katawan ay pumipilipit na parang ahas. Isa siya sa consort ng Emperor Bai, isang makapangyarihang individual na ang pangalan ay Leng Shan. Balita mula sa Sky Holding City. Tinitigan niya si Emperor Bai, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aakit, ang banal na guro ay patay na, at ang Human Emperor ay walang malay, tila nalasan ng corrosion heart herb. Ang isang sulok ng bibig ni Emperor Bai ay umangat, ang lason ng corrosion heart herb ay may isang panlunas lamang, ang falling snow lotus. Itinaas ni Ling Shan ang kanyang mapupulang labi, ang Northern Realm lang natin ang may falling snow lotus. Mukhang may mga bisita tayo. Nilalaro ni Emperor Bai ang puting jade pendant sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na tuso, ang falling snow lotus ay tumutubo lamang sa ibabaw ng falling snow peak. Kumuha ng ilang lalaki at bantayan ang pasukan ng bundok. Sino mang magtangkang pumasok sa bundok, patayin sila ng walang pagbubukod. Lumuhad si Leng Shan, magtiwala ka, aking hari. Kasama ako doon, kahit isang langaw ay hindi makakapasok sa falling snow peak. Pagkatapos maglakbay araw at gabi, sa wakas ay nakarating si Lito sa isang maliit na bayan sa far north, makalipas ang isang araw at isang gabi. Madilim na ang langit. Humakbang si Lito sa bayan. Sa isang sulyap, ang bayan ay tila mapayapa at matahimik, ngunit sa pagpasok, nakita niya ang mga kalye na nakakatakot. Dahil na rin siguro sa liblib nito, wala man lang ina nakita. Kalahating araw nang naghahanap si Lito sa paligid, ngunit wala siyang matutuluyan. Tulad ng swerte, isang malakas na hangin ang umihip sa lugar, pinupuno ang kalangitan ng mga nagbabantang ulap, isang snowstorm ang nasa abot tanaw. Habang nagmamadali siya sa kanyang paglalakbay, isang sigaw ng tulong ang narinig mula sa isang malapit na kubo na pawid. Tulong! Tulong! Isang babae ang tumawag para sa tulong, ngunit sa sumunod na segundo, nawala ang kanyang boses. Agad siyang lumapit, tumingin ng malapitan, at nakita ang isang matipunong lalaki na pilit pinupuwersa ang sarili sa isang babae, pinupunit ang damit nito. Nagpupumiglas ang babae. Tumigil ka! Walang pagdadalawang isip na sigaw ni Lito. Ang matipunong lalaki ay huminto sa kanyang ginagawa, lumingon ang kanyang ulo at tumingin, ang kanyang medyo nagulat na mukha, nang mapansin na si Lito ay isang payat na lalaki, ay nagpahayag ng isang bakas ng paghamak. Lumayo, huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Malamig niyang sabi, tinatapik-tapik pa ang may saplot ng punyal na nakasabit sa kanyang baywang, puno ng pagbabanta ang kanyang mga mata. Hindi nagabalang makipagtalo sa kanya si Lito, sa halip ay hinawakan niya ang kwelyo ng lalaki at itinapon palabas. Tumayo ang matipunong lalaki at galit na sumigaw, nililigawan mo si kamatayan. Binunot niya ang kanyang punyal at sinugod si Lito. Kung titingnan ang kanyang paggamit ng kutsilyo, medyo malinaw na sanay na siya. Si Lito ay mabilis na umiwas, hinawakan ang kanyang pulso sa isang kakaibang anggulo, at pinaikot ang kanyang kamay sa kanyang likuran. Sa isang bitek ng buto, napaluhod ang matipunong lalaki, umiiyak sa sakit. Nahulog ang kutsilyo sa lupa, at pinulot ito ng dalaga bago itinutok sa matipunong lalaki, umalis.
Pinakawalan ni Lito ang matipunong lalaki na sinulyapan siya ng masama bago tumalikod. Nanghina ang kamay ng dalaga, at itinapon niya ang kutsilyo. Naglupisay sa lupa, nagsimula siyang humikbi. Nang makitang punit-punit ang kanyang damit, hinubad ni Lito ang sarili niyang coat at ibinalot ito sa kanya. Salamat, tumangala ang dalaga kay Lito nang may pasasalamat. No need for thanks, sagot ni Lito. Huminto ang dalaga, ang impit mo. Hindi ka taga dito. Tumango si Lito, galing ako sa Skyloft City, pero walang inn sa paligid. Umiling ang dalaga, bihira kaming nakakakuha ng mga tagalabas dito. Siyempre, walang inn. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya siya, bilang tanda ng aking pasasalamat, bakit hindi manatili sa aking lugar para sa gabi. Walang pakialam na sagot ni Lito, kung ito ang ikaginhawa, sasama ako. Fine. We have a spare room at my place, giit ng dalaga. Salamat. Agad na dinampot ni Lito ang punyal sa lupa at ibinigay sa babae, kunin mo ito para sa pagtatanggol sa sarili sa hinaharap. Tinanggap ng batang babae ang punyal, tumingin kay Lito, ako si Nyenzo, ikaw naman. Lito Argel. Tumango si Nyenzo, tahimik na inuulit ang pangalan ni Lito. Pagkatapos, inakay ni Nyenzo si Lito sa kanyang tahanan. Ang bahay ay disente, na may maluwang na patio. Nang makitang iniuwi ni Nyenzo ang isang estranghero, labis na nagulat ang mga magulang ni Nyenzo. Gayunpaman, nang ipaliwanag ni Nyenzo kung ano ang nangyari, lubos silang nagpapasalamat kay Lito at handa silang hayaan siyang manatili sa gabi. Tahimik na lumipas ang gabi, at kinabukasan, nagising si Lito sa ingay sa labas. Paglabas, nakita niya ang maraming tao na nakatayo sa paligid, kabilang ang mga magulang ni Nyenzo. Nagbubulungan sila sa isa't isa, puno ng pag-aalala at pagkabalisa ang kanilang mga ekspresyon. Gising ka na pala. Lumabas si Nyenzo mula sa pangunahing silid, may hawak na palanggana ng tubig. Umupo ka muna sa main room, magdadala ako ng almusal. Tinanong ni Lito, ano ang nangyari? Ano ang kanilang pinag-uusapan? Napabuntong hininga si Nyenzo, ang halimaw ng nyebe. Kamakailan, patuloy na nawawala ang mga tao. May nag-ulat na nakakita ng halimaw ng nyebe, kaya walang nang ahas na lumabas sa gabi ngayon. Sinulyapan niya ang isang umiiyak na babae sa labas, at sinabing, alam mo ba kung ano ang kakaibang bagay? Tumaas ang isang kilay ni Lito. Mahiwagang sinabi ni Nyenzo, nahuhuli lamang ng halimaw ng nyebe na iyon ang mga batang babae. Ang anak ni Auntie Wang ay nangaso sa kabundukan kahapon at hindi pa bumabalik. Sumimangot si Lito, ang snow monster ay mapili sa pagkain nito. Nagkibit-balikat si Nyenzo, sinasabi ng lahat na kapag medyo mataas na ang araw, hahanapin namin siya. Gusto mo bang pumunta? Tumango si Lito, sige. Dahil bago sa hilagang hangganan, hindi siya pamilyar sa lugar. Kung gusto niyang mahanap ang bumabagsak na snow lotus, kailangan niyang bumuo ng magandang relasyon sa mga lokal. Pagkatapos ng almusal, naghanda si Lito na umalis kasama si Nyenzo. Sa sandaling iyon, pumasok ang ilang kabataang lalaki at babae sa harap ng pintuan. Sinabi ni Nyenzo kay Lito, kaibigan ko silang lahat. Tumango si Lito, ngumiti sa kanila, at sinabing, kumusta sa lahat, ako si Lito Argel. Kabilang sa kanila ang isang masigasig na batang babae na nagngangalang Hansen Huang, na nagsabi, nabalitaan namin ang tungkol sa nangyari. Sa palagay ko ang lalaking ito dito ang bayaning nagligtas sa iyo. Tumawa si Nyenzo, siya iyon. Sa isang tabi, malamig na sumangot ang isang matangkad na batang lalaki na may kulay trigo na balat, hindi ako makapaniwala na nakatakas ang lalaking iyon. Kung nandoon ako, pinatay ko siya ng isang suntok. Sinabi ni Nyenzo, ang lalaking iyon ay isang sundalo sa ilalim ni Emperor Bai, kung papatayin natin siya, tiyak na magdulot ito ng kaguluhan. Para sa kapakanan mo, hindi ako natatakot na pukawin ang gulo. Kinuyam niya ang kanyang kamao, nagsalita ng malakas, pagkatapos ay sumulyap kay Lito, hindi ako tulad ng ilang tao, na hinahayaan ang mga masasamang tao na makatakas upang maglaro ng ligtas. Bahagyang nagalit si Nyenzo, Carlo, ano ang sinasabi mo? Ako ang nagsabi sa taong iyon na umalis, hindi ito nauugnay kay Lito. Tumawa si Hansen, Nyan, kaibigan natin si Carlo, bata pa tayo magkakilala na tayo. Bakit nagagalit ka sa kanya para sa isang taong ngayon mo lang nakilala? Bamulong si Nyenzo, nararamdaman ko lang na hindi siya dapat nangungutya sa iba. Kung hindi dahil kay Lito, hindi ko malalaman kung ano ang maaaring nangyari kagabi. Nang makitang malapit ng maging away ang sitwasyon, iminungkahi ng isa pang medyo may edad na batang babae, sige, tama na ang pagtatalo, gabi na, umalis na tayo. Noon lang kumilos ang grupo at sumunod sa mga matatanda para umalis.
Habang nasa daan, marahil ay iniisip ang katotohanan na si Lito ay hindi pamilyar sa paligid, si Nyenzo ay nanatiling malapit sa kanya at patuloy na ipinakikilala siya sa mga lokal na kaugalian. Paminsan-minsan ay sumulyap si Carlo sa kanila, medyo malamig ang kanyang tingin. Makalipas ang halos 2 oras na paglalakad, nakarating sila sa isang malawak na koniperong kagubatan, kung saan nakakita sila ng busog sa lupa. Sa kumpirmasyon, ito pala ay pana ni Tita Wang. Kasunod nito, may nakitang mga palaso sa mga putot ng ilang puno sa hindi kalayuan. Sinulyapan ni Lito ang paligid, at sinabing, nagkaroon ng matinding labanan dito. Si Hansen ay nanginginig, natakot, maaari ba talaga itong isang yeti? Ikinunot ni Lito ang sulok ng kanyang bibig, ang kanyang tingin ay nakatuon sa snow, at kinuha ang isang bagay na katulad ng isang pilak na karayom mula dito. Maliban na lamang kung ang yeti ay gumagamit ng mga nakatagong armas, he scoffed. Nagulat si Hansen sa kanyang bibig, oh my god, napakaliit nito, paano mo ito napansin? Tumingin si Nyenzo kay Lito na may paghangang mga mata. Ngumuso si Carlo, paano kung may nahanap siya? Bakit sobrang reaksyon? Pinuri rin ng mga matatanda ng nayon ang natuklasan ni Lito. Mukhang hindi yeti, pero may nag-uudyok ng gulo. Sumimangot si Nyenzo at sinabing, hanggang ngayon, 3 babae ang nawawala. Walang baka sa kanila na buhay o patay, saan sila nagpunta? Casual na nagtanong si Lito, may tao pa ba dito? Itinuro ni Nyenzo ang isang malayong taluktok, iyan ang bundok ng Kenyan, kung saan nakapwesto ang hukbo ni Emperor Bai. Bukod sa kanila, wala nang iba. Sa puntong ito, bigla niyang naintindihan ang punto ni Lito, mamulong siya, hindi mo pinaghihinalaan ang mga tao nito mula kay Emperor Bai, hindi ba? Tumingin si Lito sa bundok ng Kenyan at mahinahong sinabi, kapag naalis muna ang lahat ng imposible, kung gayon anuman ang natitira, gaano man ito malamang, ay dapat na ang katotohanan. Tumango si Hansen, medyo pilosopo. Kinagat ni Carlo ang gilid ng kanyang bibig, lahat ba kayo ay nabighani sa magandang batang ito? Sumasang-ayon sa anumang sasabihin niya. Tumango si Hansen, bueno, kung may matinong sinabi ka, pupurihin din kita. Ako. Natigilan si Carlo sa tanong. Bilang anak ng mangangaso, magaling lamang siya sa pangangaso at kulang sa bentahe ng kaalamang pang-scholar. Ano ang silbi ng pagsasalita ng malalim na katotohanan? Dapat malakas ang kalamnan, matigas ang kamao, at tumpak ang mga kuha. Iyan ang dahilan kung bakit ang isang tunay na lalaki. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ito ay kung paano nailigtas ni Carlo ang kanyang dignidad. Tinapik siya ni Hansen sa balikat. Sige, tunay na lalaki. Huwag kang magselos, humanap ka ng clues. Hindi napigilan ni Nyenzo at tumawa, na nag-udyok kay Lito na tumawa din at walang magawang iling ang kanyang ulo. Upang gawing mas madali ang paghahanap, naghiwalay sila sa ilang maliliit na koponan. Nagkataon, sina Lito, Nyenzo, Hansen, at Carlo ay napunta sa isang grupo. Habang papasok sila sa kagubatan, biglang may narinig na dagandong sa malapit. Napalingon ang lahat at biglang nagbago ang mukha. Nakita nila ang isang napakalaking snow bear, kasing tangkad ng 2 matanda at ganap na puti, na humahampas sa kanila ng may takot. Sa sobrang takot, halos mapaiyak si Hansen. Bakit may snow bear dito? Di ba sa bundok lang sila active? Kumunat ang mga kilay ni Nyenzo, nanlilisik ang snow bear. Mukhang gutom na. Nagkomento si Hansen, tapos na tayo. Huwag matakot, nandito ako. Inilabas ni Carlo ang kanyang busog at mga palaso, itinutok sa snow bear, at may kumpiyansang sinabi, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Kabanata 10:19. Nang mabigkas ang mga salitang ito, lahat ay nagpipigil ng hininga sa paghihintay, ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Carlo. Pinaikit ni Carlo ang isang mata, tumutok, at desididong nagpaputok ng palaso. Whoosh! Sa katunayan, ang kanyang archery ay tumpak, na tumama sa polar bear square sa tiyan. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, ang pelt ng polar bear ay masyadong makapal, na ginagawang hindi epektibo ang mga regular na kahoy na arrow laban dito. Sa puntong ito, ang polar bear ay tila na-provoke, na pinabilis ang paglapit nito sa grupo. Dahil sa takot, sumigaw si Hansen, Carlo, kaya mo ba talaga ito o hindi? Dahil sa pagkapahiya, ninatngat ni Carlo ang kanyang mga ngipin at sumagot, kaya ko. Anong uri ng tao ang magsasabing hindi niya kaya? Mabilis niyang inilabas ang kanyang busog at sunod-sunod na nagpaputok ng 7 o 8 palaso, ngunit walang resulta. Ang mga palaso ay bumagsak sa lupa na parang tumama sa isang bato. Ilang tao ang umatras para lamang lumingon at matuklasan ang isang bangin na may taas na 12 metro sa likuran nila. We're done for. We're doomed.
Bulalas ni Hansen, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Habang papalapit ang polar bear, ang bawat detalye, hanggang sa drool na tumutulo mula sa bibig nito, ay napakalinaw. Lumingon si Lito kay Nyenzu at nagtanong, nasa iyo pa ba ang punyal na iyon? Noon lang naalala ni Nyenzu, at tumango, oo, andito. Agad niyang hinugot ang punyal mula sa kanyang leather crossbody bag. Kinuha ni Lito ang punyal at sinabing, manatili ka rito at huwag gumalaw. Pagkasabi nito, nagsimula siyang maglakad patungo sa polar bear. Hoy, Lito, anong ginagawa mo? Nang makita siyang naglalakad patungo sa polar bear, napasigaw si Nyenzu sa gulat. Ngumuso si Carlo, sinusubukan lang niyang magpakitang gilas. Siguradong pagsisisihan niya ito. Nag-aalalang sinabi ni Hansen, tama na sa iyong mga pagpapalagay, mag-isip ng paraan para matulungan siya. Sumimangot si Nyenzu, ngunit hiniling niya na manatili tayo rito at huwag lumipat. Umiling si Hansen, hindi siya isang lokal at walang ideya tungkol sa bangis ng polar bear. Kahit na ang tatlong adulto ay hindi katugma para dito, paano niya haharapin ng mag-isa ang gayong halimaw? Habang nagsasalita, naglakad na si Lito papunta sa polar bear. Tila naramdaman ng polar bear ang kawalang interes ni Lito at agad na nagalit. Malamig itong dumilat, hinampes ng paa si Lito. Pag-iwas, iniwasan ni Lito ang pag-atake nito at gumanti ng kanyang kutsilyo. Gayunpaman, ang Amerikana ng polar bear ay makapal, at kahit na ang kutsilyo ay tumama sa oso, ito ay tumagos lamang sa isang mababaw na layer ng balat. Dagendong. Ang polar bear ay nagpakawala ng galit na galit, isang patch ng balahibo na tininang pulang-pula. Ang oso, na ngayon ay ganap na galit, ay biglang sumugod kay Lito, na itinulak siya pababa. Diyos ko! Ang dalawang babae, natakot, ay tinakpan ang kanilang mga mata, nang ahas na hindi na tumingin, natatakot na si Lito ay mapunit sa susunod na segundo. Nang makita ito, sumugod si Carlo, at inangat ng polar bear ang ulo nito at umungol sa kanya. Sa sobrang takot niya ay napaupo siya sa lupa sa nyebe. Nang akala ng lahat ay tapos na si Lito, biglang sumuntok si Lito, na nagpalipad sa polar bear. Lumapit si Lito, hinawakan ang front paw ng polar bear, diretsyong itinaas ito, at ibinagsak ito ng malakas sa lupa, na nag-aapoy sa isang gulo ng nyebe. Naulit ito ng 12-dosenang beses. Ang polar bear ay walang lakas na lumaban at hindi nagtagal ay nawalan ng hininga, naglabas ng dugo mula sa bibig nito. Sa panunood ng eksenang ito, ang tatlo pang tao ay natigilan, nakabuka ang mga bibig, ang kanilang mga ekspresyon ng pagkagulat ay magkapareho. Tumingin si Lito sa kanila at bago pa siya makapagsalita, ang mga matatanda na nakarinig ng ingay ay sumugod mula sa kabilang panig. Narinig nila ang dagendong ng polar bear, at nagmamadaling lumapit, napasigaw sa gulat nang makita nila ang polar bear na namatay sa lupa, at ang apat na kabataan. Anong nangyari? Tanong ng isa sa kanila. Nakaupo pa rin si Carlo sa lupa, nakaturo kay Lito, hindi makapagsalita. Si Nyenzu, nanginginig, ay nagsabi, si Lito. Pinatay ang polar bear. Napatingin ang mga matatanda kay Lito. Alam nilang lahat na ang pamilya ni Nyenzu ay kumuha ng dayuhan. Sa sandaling ito, lahat sila ay labis na nagulat, dahil ang kapangyarihan ng isang mature na polar bear ay mahusay, at kahit na ang tatlong kabataang lalaki na malakas at may karanasan sa pangangaso ay maaaring hindi makalaban sa halimaw na ito. Ngayon, hindi inaasahang hinarap ito ng isang binatang mukhang payat at mahina. Sige, baka may pangalawang polar bear sa malapit. Tapusin na natin ang paghahanap ngayon, at dapat bumalik ang lahat. Pumunta ng ilang tao dito. Medyo malaking bear ito, dalhin natin. Naging abala ang mga tao, na binubuklod ang polar bear. Kinailangan ng apat na nasa hustong gulang na lalaki bawat grupo, para halos hindi ito maiangat. Sa pagbabalik, patuloy na nagpasalamat sina Hansen at Nyenzu kay Lito. Maging si Carlo, na noon pa man ay ayaw sa kanya, ay naging mas palakaibigan. May kaunting paggalang pa nga ang kanyang mga mata. Isinilang ka ba na may sobrang lakas? May nagtatakang tanong. Si Lito, na ayaw magpaliwanag pa, casual na tumango. Nagulat ang lalaki, ito ay hindi ka panipaniwala. Akala ko hindi mo kayang pumatay ng kuneho, lalo pa ang isang polar bear. Pagbalik nila sa bayan, ang kwento ng pagpatay ni Lito sa polar bear ay kumalat sa bawat kabahayan sa isang iglap. Masigasig na kinuha ng Verdugo ang trabaho ng pagkakatay ng polar bear. Binanggit ni Nyenzu, sinasabi na ang buong katawan ng polar bear ay balahibo. Ang pagsusuot ng pelt nito ay sapat na upang makayanan ang pinakamalakas na blizzard ng hindi nilalamig, at ang karne nito ay sapat na upang pakainin ang isang pamilya sa buong taglamig. Ang pinakamahiwagang bahagi ay ang panloob na hiyas nito.
Mahiwagang sinabi ni Nayenzu, ang hiyas di umano ay may mga mahimalang epekto. Ang isang ordinaryong tao na kumonsumo nito ay nakapagpapalakas ng kanilang katawan, na nagpapataas ng kanilang lakas ng hindi bababa sa 3 beses. Mukhang hindi nagulat si Lito. Habang nakaharap niya ang polar bear, naramdaman niya ang presensya ng isang beast core sa loob ng katawan nito. Gayunpaman, ang polar bear ay isang napakababang antas na espiritual na hayop, at ang kapangyarihan ng beast core ay hindi malaki, kaya hindi nito naakit ang kanyang interes. Sabi ng pinuno ng bayan, dahil ikaw ang pumatay sa polar bear, natural na sa iyo ang hiyas. Sabi ni Nayenzo. Nagkibit balikat si Lito, na nagpapakita ng kawalang interes. Nang mga sandaling iyon, dumaan sila sa isang pulang bahay kung saan umaalingaw-ngaw ang matamis na tawanan ng mga babae at lasing, maingay na tawanan ng mga lalaki. Nagtanong si Lito, anong uri ng lugar iyon? Namumulang pisngi, sumagot si Nayenzu sa mahinang boses, karaniwang pinagbabawalan ako ng aking ina na lumapit sa lugar na ito. Ito ang tirahan ng mga pamilya ng militar, ngunit iyon ay isang puting kasinungalingan. Walang mga pamilyang nakatira dito. Tanging ang mga mistresses na dinadala ng mga opisyal. Maya-maya lang, may nagsalita na boses sa may bintana, polar bear. Sinasabi mo na may pumatay sa isang polar bear sa bayan. Mga kapatid, tingnan natin. Mabilis na lumabas ang isang grupo ng mga opisyal. Nagmamadaling iginiit ni Nayenzu, masama ito, papunta sila sa bahay ni Wang the Butcher. Si Lito ay hindi nagmamadali, ngunit si Nayenzu ay nagmamadali. Hinailan niya ito, kailangan nating makarating doon ng mabilis bago sila makarating. Pagdating sa bahay ng Butcher, isang malaking pulutong ang nabuo, 3 hanay ang lalim. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas mula nang may makakita ng polar bear, at ang pagkakita nito ay nakakuha ng maraming interes. Biglang napuno ng ingay ang hangin habang ang mga opisyal ay bulldozer sa mga tao na parang baha, na nagtutulak sa mga tao palayo upang angkinin ang front row. Ang karamihan ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Pinandilatan sila ng nangungunang opisyal, anong tinitingin-tingin nyo? Ang kanyang hubog na espada at punyal ay nakasabit sa kanyang baywang, kumikinang ng mapanganib. Walang nangahas na hayagang tumutol sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Baldemorzang, isang ikatlong antas na opisyal ng militar sa ilalim ng White Emperor. Sa pangunguna sa mahigit 100 sundalo, nasanay siya sa kapangyarihan at lalong naging mayabang. Sa sandaling iyon, si Wang na Butcher ay abala sa paghiwa sa tiyan ng polar bear. Inabot niya ang tiyan ng polar bear, maingat na hinanap ang paligid, at saka naglabas ng butil na kasing laki ng kamao ng isang bata. Matapos hugasan ang mga mantsa ng dugo, ipinakita ng butil ang tunay na kulay nito. Ito ay turkesa, at ang ibabaw nito ay naglalabas ng malabong halo. Nang makita ang mystical bead, ang mga mata ng lahat ay puno ng sigasig at inggit. Si Nayenzo, kasama si Lito sa kanyang tabi, ay tumulak sa karamihan at lumakad papunta kay Butcher Wang. Itinuring ni Butcher Wang si Lito bilang isang estranghero, pagkatapos ay tumawa at sinabing, ikaw ba ang maliit na bayani na pumatay sa polar bear? Tumango si Lito. Pagkatapos ay iniharap ni Butcher Wang ang beast pill kay Lito, take it, you deserve it. Tinanggap ni Lito ang beast pill, pinaglalaroan ito ng walang pakialam. Sa puntong ito, ang ekspresyon ni Baldemorzang ay naging medyo hindi nasisiyahan, at ang kanyang bootlicking deputy ay agad na nahuli ang kanyang drift. Agad siyang humakbang pasulong at sinabing, Butcher Wang, wala ka talagang paghuhusga sa pagkatao. Naruroon ang aming general, ngunit ibinigay mo ang magagandang bagay na iyon sa iba. Mukhang natarante si Butcher Wang at sinabing, ngunit ang polar bear ay pinatay niya, hindi ba makatuwirang ibigay ito sa kanya? Iniangat ng deputy ang kanyang dibdib at baywang, mayabang na nagsabing, walang bagay na karapat-dapat o hindi karapat-dapat. Ipinagtanggol ng aming general ang lugar na ito, pinuprotektahan ang lahat. Kahit na hindi siya nakagawa ng mga merito, tiniis niya ang mga paghihirap. Ang pagbibigay sa kanya ng tanda ng paggalang ay ang tamang gawin. Ang mga tao ay hindi nasisiyahan ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Lumapit ang deputy kay Lito, iniunat ang kanyang kamay, iabot ang butil. Lito curved his lips into a smirk, squinting na sabi niya, hindi. Umirap ang representante general, hindi mo ba ako naiintindihan? O hindi mo ba iginagalang ang aming general? Walang pakialam na sumagot si Lito, pareho. Ano? Napatingin sa kanya ang Deputy General na nagtataka, sino ba ang mag-aakala na may isang taong ganito katapang, na hindi gumagalang sa aming general? Huwag mo kaming sisihin sa pagkilos. Lumingon siya sa mga tao at sinabing, manood kayong lahat. Hindi kami ang gustong magsimula ng away. Itong binatang ito ang unang hindi gumalang sa general.
Sa sandaling matapos siyang magsalita, sinampal na siya ni Lito, pinalipad siya. Ang eksenang ito ay bumulaga sa lahat, pakiramdam na si Lito ay nasa malaking problema. Gaya ng inaasahan ay mabilis nila siyang pinalibutan. Ngumisi si Baldemar, anak, nakikita mo ba? Maaaring matalo mo ang isang tao, ngunit kaya mo bang talunin ang 10? Huwag kang tumutol, ibigay mo lang ang iyong mga gamit at tanggapin ang iyong parusa. Tanggapin mo ang binti ng lola mo. Walang pakialam si Lito. Noon lang, napansin niyang nanginginig si Nyenzo sa tabi niya. Anong problema? Tanong niya. Napatingin si Nyenzo kay Baldemar sa takot, nanginginig ang boses nito, ang boses niya. Siya ang lalaki kagabi. Isang malamig na ekspresyon ang bumalot sa mukha ni Lito habang pinandilatan niya si Baldemar, ikaw ba ang nagtangkang bumisita sa kanya kagabi? Sa mga salitang ito, nagalit ang mga tao na nakatingin kay Baldemar nang may pag-akusa. Nagbago ang mukha ni Baldemar Zhang, hindi inaasahan na makikilala siya. Kagabi, pumunta siya sa residential building para magpakasawa sa kasiyahan. Sa daan, nakita niya ang isang dalagang naglalakad mag-isa, kaya't may masamang intensyon. Sa kanyang sorpresa, ang kanyang mga aksyon ay napigilan ng isang napakahusay na individual na halos mapilipit ang kanyang braso. Buong gabi siyang nanlumo dahil dito. Siya iyon. Hindi ko nakitang malinaw ang mukha niya, pero hinding-hindi ako magkakamali sa boses niya. Giit ni Nyenzo. Inilabas ni Lito ang maikling kutsilyo, at sa hawakan ng kutsilyo, ang karakter na, Zhang, ay nakasulat. So, ikaw si General Zhang. Na may sarkastikong ngiti sa kanyang mukha, tinitigan ni Lito S. Baldemar Zhang na gumanti ng mabangis na salita na nagtatago ng duwag na tindig, tumigil ka na sa paninirang puri. Tara na. Tatalikod na sana siya at aalis, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang hita. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang maikling kutsilyo na orihinal na nasa kamay ni Lito ay nakatusok na ngayon sa kanyang hita. Kabanata 10:20. Nakita ni Baldemar Zhang ang isang punyal na nakatusok sa kanyang hita at agad na napasigaw. You brat, maghintay ka lang. Mabilis na dinala ng mga sundalo si Baldemar. Hinawakan ni Butcher Wang ang kanyang mga kamao at pinuri si Lito, binata, ikaw ay tunay na matalino, ang iyong lakas ay kahanga-hanga. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, ang ilan ay nagsuot din ng nag-aalalang hitsura. Pagkakasala kay General Zhang ng ganito, natatakot akong babalik siya para sa paghihiganti. Nagsalita si Butcher Wang sa kanyang magaspang na boses, kung si General Zhang ay talagang isang lalaki, siya ay dapat na masyadong mahiya na bumalik dito. Sa gusali ng pamilya, nabalot ng gos ang binti ni Baldemar Zhang. Nang makita ang magandang babae sa tabi niya, ngunit hindi makakilos ng kahit ano, lalo lang lumaki ang kanyang galit. Ganyan katapangan ng batang iyon, hindi ko siya pakakawalan. Hinampis ni Baldemar ang mesa, gumawa ng malakas na putok. Tumawa ang isa pang may balbas na si General Heng, dahil sa kalagayan mo ngayon, balak mo bang maghiganti? Inilabas ni Baldemar ang isang mabigat na bag na tela mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa mesa, narito ang 50 gintong barya. Kung sino ang tumulong sa akin na ipaghiganti ito, sa kanila ang pera. Sa pagtingin sa mabibigat na gintong barya, marami ang nagpakita ng mapag-imbot na mga mata. Kamakailan, si General Heng ay nawala ng maraming pera sa mga card at nag-aalala tungkol sa walang pera na may uuwi. Napukaw ang kanyang pag-iisip ng sandaling iyon, at dinukot niya ang bag na tela, at isiniksik iyon sa kanyang dibdib. I'll average you. From what you're implying, the opponent is merely a boy under 20 years old. Are you suggesting that I, having passed hundreds of battles, can't handle him? Isinuot ni General Heng ang kanyang baluti at kinuha ang kanyang pilak na sibat. Tuwang-tuwa na sinabi ni Baldemar, si Brother Heng ay sikat na ipinanganak na malakas, dapat mong kuhain ang ulo ng batang iyon para sa aking paghihiganti. Kumpiyansa na sinabi ni General Heng, maghintay ka lang. Dahil doon, lumabas siya ng pinto, hawak ang pilak na sibat. Tara, mag-rally tayo sa likod ni General Heng. Isang malaking grupo ng mga sundalo ang sumunod sa kanya. Nang malapit ng maghapunan sina Lito at Nyen sa bahay, may biglang pumasok na sabik, nagsisimula na ang gulo, may naririto upang maghiganti kay General Zhang. Habang binibigkas ang mga salitang iyon, pumasok si General Heng at isang grupo ng mga sundalo. Ikaw si Lito, hindi ba? Sa isang pitik ng kanyang pilak na sibat, itinutok ito ni General Heng kay Lito. Ang mga magulang ni Nyen, na hindi pa nakatagpo ng ganoong eksena, ay labis na kinabahan. Sumimangot si Lito at sinabing, umalis ka. Anak, hindi ko alam kung kasing lakas ka ng sinasabi nila, pero tiyak na mayabang kagaya ng sinasabi ng mga alamat. Ngumisi si General Heng, ngayong gabi, babalik ako para sa iyong ulo.
Pagkatapos ideklara ito, itinuro niya ang mga magulang ni Nianzou, at kayong dalawang matanda, sa pagkukubli sa takas na ito, mapaparusahan din kayo. Sa sandaling nabigkas ang mga salita, kinuha ni Lito ang isang pares ng chopstick mula sa mesa at casual na pinitik ang mga ito. Ang mga chopstick na gawa sa kahoy ay tumagos sa matibay na baluti at tumagos sa tuhod ni General Heng. Ah! Napasigaw si General Heng sa sakit, hinaila ang kahoy na chopstick mula sa kanyang tuhod. Ang kanyang puso ay napuno ng pagkamangha ang katotohanan na ang isang kahoy na chopstick ay maaaring tumagos sa kanyang iron cast armor na nagmungkahi na ang binatang ito ay nagtataglay ng isang pambihirang lakas sa loob. Gayunpaman, nabulag ng galit, hinailan niya ang kahoy na chopstick at sinugod si Lito gamit ang kanyang pilak na sibat. Tumalon si Lito, tinapakan ang pilak na sibat, at lumapag sa labas ng patio. Niloloko ako, mapahamak ito. Tumalikod si General Heng at mabangis na sumugod. Umiwas si Lito sa pamamagitan ng paglilipat ng kanyang katawan sa gilid at hinawakan ang pilak na sibat. Bang! Naputol ang sibat sa dalawa. Nagpakita ng matinding takot si General Heng, ito. Bigla siyang nagkaroon ng malinaw at malalim na pagkaunawa na maaaring hindi siya kapareha ng binatang ito. Sa kasamaang palad, huli na ang pagkaunawang ito. Bang! Sinipa siya ni Lito sa ilalim mismo ng baba. Si General Heng ay ipinadala na lumipad ng paalang, bumagsak sa pader. Sa isang palihim na tono, sinabi ni Lito, umalis ka, bumalik ka at sabihin sa lalaking iyon na si Baldemar Zhang kung maglakas loob siyang manggulo muli, pipalayan ko siya. Nakaramdam ng lubos na kahihiyan, pinandilatan ni General Heng si Lito bago umalis sa pagkatalo. Pamilya Quarters. Suray-suray na pumasok si General Heng, naghagis ng gintong piraso sa mesa, mapahamak ito. Naunawaan kaagad ni Baldemar ang nangyari. Malamig niyang sinabi, what is this brat all about? Inis na tugon ni General Heng, wala akong pakialam kung sino siya, hindi ko kayang lunokan ang insultong ito. Sinabi ni Baldemar Zhang, simple lang. Kailangan lang nating pagandahin ng kaunti ang kwento at hayaang pumasok si General G. Medyo naantig si General Heng, magandang ideya ito. Pag-isipan natin ito. Si General G na kanilang pinag-uusapan ay ang pangalawang ranggo na general na si Bobby G, ang kanilang direktang superior, na namamahala sa 10 general na nasa ikatlong ranggo, na namumuno sa isang puwersa ng 5,000 sundalo. Kinabukasan, dumating sina Carlo Chen at Hansen sa bahay ni Nianzou. Palihim na hinaila siya at si Lito sa silid, sinabi ni Carlo, tungkol sa nawawalang babae, may magandang ideya ako. Inilibot ni Hansen ang kanyang mga mata. Curious na tanong ni Nianzou, anong ideya? Kumpiyansa na sinabi ni Carlo, ilabas ang ahas sa butas nito. Sumimangot si Nianzou at sinabing, hindi ba masyadong delikado iyon? Sumagot si Carlo, hindi, magpoprotekta tayo mula sa mga anino, at itong kuya na ito ay napakalakas, walang mangyayaring masama. Tinuro niya si Lito. Tumanggaw si Lito, magandang ideya iyon. Sinabi ni Hansen, ang susi ay kung sino ang magsisilbing pain. Hindi ko ito gagawin. Si Nianzou ay awkward na tumawa, ayoko rin. Pagkatapos, pareho nilang ibinaling ang tingin kay Carlo. Sinabi ni Carlo, lalaki ako. Sinabi ni Hansen, tama, ngunit maaari kang magpanggap bilang isang babae. Dahil ito ang iyong ideya, dapat kang maging pain. Lahat ng pabor, itaas ang iyong mga kamay. Sabay na itinaas ni na Hansen at Nian ang kanilang mga kamay, at dahan-daang sumunod si Lito. Sobra kayong lahat. Halos umiyak si Carlo sa pagkabalisa. Dahil sa katangkaran ni Carlo, lihim na dinala ni Nian ang damit ng kanyang ina na isusuot niya. Inilabas ni Hansen ang isang peluka na matagal na niyang itinatago, at itinirintes ang dalawang magagandang malalaking tirentas para kay Carlo. Panghuli, habang nakatingin si Carlo sa salamin, halos matakot siya sa kanyang pagmuni-muni, mukha akong kakaibang tiya. Pagsapit ng gabi, alang-alang sa kaligtasan, sina Lito at Carlo lang ang umalis. Naglakad si Carlo patungo sa kagubatan kung saan matatagpuan ang nawawalang batang babae, kasama si Lito na palihim na sumusunod sa likuran. Upang gayahin ang isang babae, iginagalaw ni Carlo ang kanyang puwitan habang siya ay naglalakad, na mukhang pambihira. 2 oras na silang naglalakad, walang napapansin. Inihayag ni Carlo ang kanyang pagkabigo, mukhang wala tayong swerte ngayon. Nang matapos siyang magsalita, isang bagzo ng malamig na hangin ang dumaan. Huminto si Lito sa kalagitnaan ng hakbang, nakita niya ang isang mabilis na puting figure na dumaan, lumilitaw sa likod ni Carlo sa isang kisap mata. Si Carlo, gayunpaman, ay nanatiling ignorante. Tinapik ng puting figure si Carlo sa likod. Lumingon si Carlo upang makita ang isang mapatla, haggard na mukha at walang buhay, walang laman na mga mata.
Nagulat siya, napasigaw siya. Bumuga ng hininga ang puting figure sa kanya, dahilan para mawala ng malay si Carlo. Itinaas ng puting figure si Carlo sa balikat nito at lumutang palayo. Oo, lumulutang. Walang ingay, parang hindi dumidampi sa lupa ang mga paa nito. Nagtaas ng kilay si Lito at sumunod. Matapos sundan ng figure sa tila kalahating gabi, ang puting figure ay dumating sa isang marangyang palasyo sa gitna ng isang bundok na nababalutan ng nyebe. Sa pagtingala, nakita ni Lito ang inscription sa palasyo, ang naglalakbay na palasyo ni Emperor Bai. Kaya, ito ay may kinalaman kay Emperor Bai, pagmamasid ni Lito sa loob. Sa unang pakikipagtagpo kay Emperor Bai, naramdaman ni Lito ang isang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya. Dapat ay nag-practice siya ng ilang masamang pamamaraan, na tila nauugnay sa mga nawawalang batang babae. Sinundan niya ang puting figure sa palasyo. Pagkatapos maglakbay, dinala ng puting figure si Carlo sa isang silid at pagkatapos ay umalis. Nang papasok na si Lito, nakita niya ang isang napakagandang babae na matikas na papalapit. Sinundan siya ng dalawang alilang babae na may dalang mga kahon. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang maraming kulungan, puno ng mga batang babae. Binuksan ng dalawang alilang babae ang mga kahon upang makita ang mga mangkok ng berdeng likidong panggamot. Sabi ng mataba na babae, inumin mo ito ng masunurin, kung hindi, magduruse ka. Walang choice ang mga babae kundi uminom ng gamot. Pagkaraan, ang matapang na babae ay tumingin sa walang malay na si Carlo na nakakunot ang noo, may nahuling bago. Bakit ang pangit niya? Sinipa niya ito gamit ang kanyang paa, at nang makitang walang tugon, tumalikod siya at umalis. Nang nasa labas na siya, inutusan niya ang mga kasambahay, ang gamot na ito ay makakapaglinis ng dugo ng mga babae. Bukas ay gabi ng kabilugan ng buwan, at kailangan ng hari ang kanilang sariwang dugo. Maghanda ng maaga. Oo. Magalang na tugon ng magkabilang katulong. Sa sandaling ito, si Lito, na nagtatago sa mga anino, ay may ideya. Pumunta siya sa isang tarangkahan ng palasyo, pinatay ang isang bantay, at nagpalit ng damit. Pagkatapos, nahanap niya ang matapang na babae at pinaputukan siya ng pilak na karayom. Nadapa ang malanding babae at bumagsak sa sahig. Miss, okay ka lang ba? Nagmamadaling lumapit si Lito, sinusubukang tulungan siyang tumayo. Ang mapangakit na babae na may hugis almond na mga mata ay sumimangot, umalis ka. Ngumiti si Lito, I mean no harm, gusto lang kitang tulungan. Hindi na kailangan. Baka sa mukha ng ginang ang panghahamak. Tumayo siya ng mag-isa. Gayunpaman, ang kanyang mga binti ay tila nawala ng pakiramdam, hindi niya magawang tumayo. Nang makita niyang walang tao sa paligid, kinagat niya ang kanyang labi, at atubiling sinabi kay Lito, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at tulungan mo ako. Oo naman. Si Lito ay masigasig na tinulungan siyang tumayo. Tumingin ang mapang-akit na babae kay Lito, bakit hindi kita nakikilala? Kalmadong ipinaliwanag ni Lito, bago lang ako rito. Bago dito. Sumimangot ang mapang-akit na ginang ngunit hindi naghinala. Matapos ihatid ang mapang-akit na babae sa kanyang silid, nag-alinlangan si Lito na sabihin ang isang bagay. Nakahiga ang ginang sa kama na nagpapakita ng kanyang sensual curves, malamig niyang sinabi, sabihin mo lang. Nauutal na sabi ni Lito, Miss, ang aking mga ninuno ay mga doktor at natutunan ko rin ang isang sapat na dami ng mga medikal na kasanayan. Base sa experience ko, medyo malubha ang kondisyon ng binti mo, kapag hindi ginagamot ng maayos, baka ma-disable ka. How dare you? Hindi ba masyadong exaggerated? Galit na bulalas niya. Si Lito ay tumingin sa kanya ng taos-puso habang sinabi niya, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong pindutin ang iyong tuhod, 2 pulgada pataas. Ang babae, na pinaghihinalaan ngunit mausisa, ay natural na sumunod sa direksyon at agad na nakaramdam ng matinding sakit na tumusok sa kanyang puso. Anong nangyayari? Bulalas niya sa takot. Nakangiting paliwanag ni Lito, mayroon kang matinding sprain. Kailangan itong tretuhin ng kombinasyon ng acupuncture at masahe, mula sa isang lihim na pamamaraan ng pamilya na ipinasa sa akin. Nagkataon, ngayong araw na ito nakilala mo ako, na sa tingin ko ay tadhana na. Shut up! Stop talking nonsense, and come massage me. Malamig na sabi ng babae. Sige. Agad na inilabas ni Lito ang mga pilak na karayom, na nagpasilaw sa kanyang matulin na karayom, bago sinimulan ang masahe. Hindi may kakaila na kasing kinis ng cream ang balat ng babaeng ito, ang sarap hawakan. Ang babae ay nasiyahan din sa karanasan sa masahe, nakasandal at nakapikit. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Lito. Ang babae, na hindi pa nasisiyahan, ay nagtanong, iyon lang.